Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Eto na nga, pag-usapan natin tong mainit na issue. Naku po, grabe ho, pakukulong ni Yorme si Chua. Naku. Ay naku, matindihan. Ha? Gusto natin yan. Kung sakasakali, ha? Kung sakasakaling pwede, gusto natin yan, ha? At etong si Abante, nakaw. Maya, may papag-usapan tayo tungkol dyan kay Abante, ha? Kung abutin ng ating oras. Pero pag-usapan din natin niya kasi si Abante, abaho, nandiyan na naman yung kanyang banalan mode. Di ba? Mamaya papag-usapan natin. Saka may pag-uusapan pa tayo ngayon. Dami nating issue. Naku, mag-e-enjoy kayo sa ating video ngayon. Ha? Pag-uusapan din natin yung kay Vico Sotto. Naku. At syempre, pag-uusapan din natin yung etong si Torre. Nako, mukhang palalayasin na. Mamaya pag-usapan natin yan, ha. Excited na ba kayo? Ako din, excited na ako. Pag-usapan na natin. Eto na. Simulan na natin dito sa issue kay Yorme. Alam mo, etong nakaraang araw, talaga nga namang nagimbal ang taong bayan dahil etong si Yorme, napamura ng malupit. Alam mo, ito si Yorme, ito'y laking kanto pero hindi ho yan nagmumura. Kahit sa personal, pagkakausap mo yan, hindi ho yan nagmumura at napaka-ano ho niya na siya, laking kanto siya pero kahit pa paano, hindi ho siya yung hihirit na, alam mo, yung palaban. Kasi as much as possible, gusto niyan yung everything is okay. Kaya nga, di ba, kahit alam naman natin, tumakbong presidente yan. Kahit si Marcos ang nanalo, mantakin mo hindi ho siya nagsalita. Kasi tapos na ang kampanya, hindi na siya nagsalita. Medyo si Yorme pagdating sa mga ganyan. Pero ngayon, bakit siya napamura ng lintik-lintik na talaga? Kasi nga umaabuso na. Which is, alam naman po natin na talagang yung, alam mo, first 2 years pa lang, kung babalikan ninyo ang ating video, first 2 years pa lang ni Marcos, tayo po ay nagsasalita na po tungkol po sa mga kutungan, tungkol ho sa pangyayari ho sa Kamara. Tayo po ay nagsasalita na po tungkol dyan. At mga kaibigan, matindi na ho ang ating kaalaman patungkol sa mga ilang nadidismayang kongresista o mga mambabatas na nadidismaya dahil grabe daw ang nakawan. Yun ang kwento sa akin. Grabe daw. At ang bilin sa kanila, nakaw all you can as much as possible. Nakaw all you can kasi baka hindi tumagal ang administrasyon, wala na silang pagkakataon magnakaw. Kasi nga, ngayong administrasyon, talagang walang pakialam ang presidente, mahinang nilalang ang presidente. Kaya ang sabi, magnakaw na kayo kung kaya ninyo, parang ganun. Yun, di ba? Naalala ninyo? Sinabi ko ito noon na mga una nating mga video-video. Di ba? Sinabi ko na sa inyo to, kaya di ba, meron pa ako sinabi na yung mga party list nagkakaroon ng tampuhan kasi tila sila yung pinakamalakas. Alam naman natin kung sino yung party list na malakas nung panahon ni first 3 years, di ba? At dahil doon kinamkam daw yung pera, as in wagas ang pagnanakaw daw. Talagang hindi lang 10 times ang niyaman itong na-animal na mga party list na ito. Kaya nga, noong time na yon, hindi pa pumuputok yung balita na yon. Pero ngayon po, putok na. Ika nga, putok na yung mga nakawa na ganap dito ho sa Kamara, yung mga project. Diba? At unti-unti na yan, from flood control to rock netting, di ba? Lahat po naglalabasan na yung baho. Kasi dati nga, sabi nga nung napanood kong interview, ng dating secretary ng DPWH, yung panahon daw ni Pinoy, parang pinakiusap niya ata na or something. I forgot the exact words.
na ginamit niya. Pinakiusap niya na pabayaan na lang yung 10% na mga katkungan dyan sa loob ng DPWH kasi para daw sa mga paggawa ng mga gamit-gamit, ganyan-ganyan kasi walang pera ang DPWH. Pero ngayon daw, garapalan na. More than half. Ang natitira na nga lang ngayon sa proyekto, 20%. Could you just imagine anong magagawa ng isang proyekto na 20% na lang ang matitira kung tama ang presyo? So anong gagawin? Palalakihin yung presyo. Kunwari, halimbawa, kung dati itong alcohol na ito, halimbawa lang naman po ako, kunwari itong alcohol na ito, 100, di ba? So para makabili ka nito, 100. Kaya lang, yung inutusan mong bumili, pinatungan. So dati pinapatong lang 10%, so 110. Okay pa, di ba? Kaya lang, eventually, gusto ng kumatkong nung pinabili mo ng 80%. So, imaginein mo kung kakatkong siya ng 80% doon sa 110%, magkano lang na matitira sa pambili mo ng alcohol? Siguro 20 to 30 pesos, something like that. Di ba? So, more or less, di ba? So, paano ka makakabili nun? Ang tendency ngayon, mamahalan mo ngayon to para makakatkong ka ng 80% o yung sabihin na nating 80 pesos. Kasi 100 to eh. Gusto mong kumatkong ng 80 pesos? Patungan mo na lang. Di ba? Ganon ang katindi. So, ibig sabihin, 20% na lang ang natitirang pambili o panggawa ng isang proyekto ngayon. Kaya nga ang lala. At no wonder, syempre pagka sobrang baba ng aanuhin mo dyan, gagamitin mo. Yung quality, wala na. Yeah? It's either goes, actually nagsimula yan sa yung quality mababa. Di ba? Ibig sabihin, hindi masyadong maganda yung quality. Tapos, naging hindi tapos. Di ba? May mga ganung proyekto. Una, natapos pero hindi maganda quality. Lumala ang korupsyon. Hindi na tinatapos. Malala yun. Ngayon, hindi na ganun. As in, ghost project. Wala talaga. As in, hindi mo na makikita. Siguro pangalan na lang ni congressman na makikita mo. Gago! Parang yung sa Maynila, di ba? Pangalan na lang ng congressman, puro nakikita ninyo dyan. Ganong kalupit po ang mga proyekto na nagaganap sa ating gobyerno at pumutok na po ito. At isa nga ho sa mga kinagagalitan ni Yorme ay yung naging wala nang direksyon yung mga proyekto. Hinaharang yung karsada, tinatanggal yung satellite office. Kasi alam mo mga kababayan, tama yung sinabi ni Yorme. Tama yung sinabi niya na ang sisisihin naman yung local government eh. Ang sisisihin pagka magulo ang isang lungsod, hindi naman yung congressman. Ang sisisihin yung mayor. Di ba? Bakit ba ang gulo-gulo nito? Kasi yung mayor nito walang kwenta. Kaya nga dapat may kaayusan. Alam mo, ito may kikwento lang ako. Experience ko dito sa Europa. Actually this is not my first time na pumunta po sa Europe. Before, nagpunta po na ako. Nagmotor po ako from Germany, Brussels, Switzerland, Italy. Nakita ko talaga yung sila eh, 'di ba? Alam naman natin, isang Europa is Europe, isang buo, may mga iba't ibang bansa, 'di ba? Pero makikita mo yung difference nila, yung dito mas may kaayusan, dito mas hindi ayos. Sino sisisihin mo? Sisisihin mo ba yung mga mambabatas? Hindi. Kung sino yung namumuno doon sa lugar na yon. Tama, mali. Halimbawa, ako sa Barcelona. Kasi yan ang lagi mong iisipin. How are you going to get around the city? Mag-Uber ka ba? Magbibisikleta ka ba? Mag-scooter ka ba? Alam mo yon? So, doon mo lang iisipin mo na kaagad yung kaayusan ng bansa. And among all the napuntahan ko sa Europe, sa dami ko nang napuntahan dito sa Europe na mga bansa, ang isa sa masasabi ko yung Barcelona maganda. Maganda kasi maayos yung bike system nila,
Malinaw yung daanan nila, malinaw yung parkingan nila. As in, very convenient. Di ba? Doon mo, makikita mo na maayos yung, kung sino man yung namumuno doon, may kaayusan. Di ba? Dito sa, halimbawa sa Amsterdam, naku po, pabira, oo. Hindi ko naisip bakit dito ko gustong tumagal eh. Hindi kasi alam nyo, yung lamig kasi hinabol ko eh. Ang init kasi sa Barcelona. Pero ngayon, malamig na daw. Pero sa totoo lang, mas gusto ko mag-stay doon. Kasi dito sa Amsterdam, una madumi. Ang dumi-dumi. Ang baho, amoy... Alam mo na, di ba? Parang kambing ang mga tao dito. Nagdadamo eh. No, tapos ano pa, yung wala kang maparkingan, so hindi ka ang mahal ng Uber, pupunta ka lang sa malapit. Naku po, kamahal-mahal. Doon sa Barcelona, malayo na, 10 euro lang. Sa dito, 4 minutes lang ang biyahe, ha? Umaabot ng 24 euro. 4 minutes lang yung biyahe, 24 euro. Sabi ko nga, pambira naman to. Kasi nga, umiikot-ikot pa or something gano'n. Masa, ang gulo-gulo. Ano ang punto ko dito? Sisisihin mo ba yung buong may hawak ng Europa? Hindi, sisisihin mo. Sino ba ang gobyerno ng Amsterdam? Kanina nga may nakausap akong Uber eh. Nagkikwento siya tungkol sa government dito. Natatawa ako kasi nabibuisit siya. Rubbish daw, wala daw kwenta, puro na lang singil, puro pera. Sabi ko, sounds familiar. Parang Pilipinas eh. Although, mas maayos-ayos naman dito. Kahit pa paano, meron silang kaayusan. Kung compare mo sa Pilipinas, wala. Chaos doon, bahala ka sa buhay mo. Dito, maayos-ayos naman. Pero, comparing to the other European country, mas maayos kesa dito sa lugar na to. Diba? Mayaman tong lugar na to, pero magulo. Pero ito, isipin ninyo ha. Kung pababayaan lang ni Yorme yung lugar, di ba? Ng Maynila. Sige, bahala ka na congressman kung saan mo gustong magtayo. Alam mo na may mga congressman di ba? Ang sikip-sikip na ng Maynila. Ang sikip-sikip na ng Maynila, tayo pa ng tayo ng mga building na hindi man lang inaayos. Walang walang sabi nga nung na si Palafox ba yon? Ang problema sa Metro Manila, hindi inayos, kanya-kanya. So, iba yung itsura ng Maynila, iba itsura ng Makati, iba itsura ng San Juan, iba itsura ng Pasay. Ang gulo-gulo, walang kaayusan. May bike lane ba o wala? May sidewalk ba o wala? Ang Maynila po, mga kababayan, alam naman natin, yan ang capital ng Pilipinas, hindi po letter P ha. Maynila po ang capital ng Pilipinas. So, nandyan lahat ng nandyan yung customs, di ba? Nandyan marami ring embassy diyan. Nandyan din yung mga pasyalan ng mga may Koreatown diyan, di ba? Nakakalungkot nga kasi nagsisiksikan diyan, pero ang gulo-gulo. Kasi nga pinabayaan, kaya nga paulit-ulit ko sinasabi ito pagka meron akong pagkakataon na nakakausap si Yorme. Lagi ko sinasabi sa kanya, Yorme, pwede ba pakiayos mo ng 9 na taon ito, 3 term? Ayusin mo in 3 term itong Maynila, ang gulo na talaga. Tapos, nadidiscover niya ang isang source ng kaguluhan na itong mga animal na mga kongresista natin. Na basta tayo ng tayo, na kung ano-ano, basta mailagay lang lintik na mga pangalan nila, para syempre iboto sila uli. Nagpagawa niyan si ganitong congressman, nagpagawa nito si ganitong congressman. Wala na silang pakundangan doon sa planning ng city government. May city government may local government, may local. Kaya nga sabi ni Yorme, di ba? Local government City Local Government of Manila. City Government of Maynila, hindi City Congress of Maynila. Kasi gusto nila may sariling mundo sila. Eto, panoorin natin ito ha. Ito yung unang banat ni Joel Chua. Alam naman natin minura nung nagpagawa. Ang nagpagawa naman po noon si Chua. So pretty obvious na
ang minura ni Yorme ay si Chua, di ba? At ito na nga, na umiyak po si Joel Chua, as in, pumiyok. Ibig sabihin ng umiyak, hindi ho literal yun ha. Ibig sabihin po, eto na, nagdadaldal na, dumipensa na bigla. Oh. Sa ibang balita, binanatan ni Manila Mayor Isko Moreno si Manila 3rd District Representative Joel Chua kaugnay ng isa umanong illegal demolition. Buwelta ni Chua, masyadong bully si Mayor Isko. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bakit nangyayari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Lahat to kumpis kayo nyo. Walang permiso yan. Kumpis na yan. Nanggagalaiti si Manila Mayor Isko Moreno nang abutan niya ang mga heavy equipment sa loteng dating kinatatayuan ng Rasak Covered Court sa Santa Cruz. Giniba umano ang covered court para pagtayuan ng bagong istruktura. Pero ayon kay Yorme, illegal ang demolisyon dahil walang permit. Ang alam niya raw na nasa likod ng proyekto ay si Manila 3rd District Representative Joel Chua. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ayun. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Sinabi ko na sa inyo eh. Alam mo, yan ang matindi. Yeah? Oy, Quadcom, imbestiga kayo ng imbestiga ng confidential pa ni VP Sara Duterte na ilang milyon lamang naman at unang-una sabi na nga ng COA na walang problema, nagamit ng tama. Alinaw ho ng sinabi ng COA na yon. Imbestiga pa rin kayo ng imbestiga. Eto, mga sablay, hindi nyo imbestigahan na maayos. Porket kabaro ninyo. Kasi may tendency po tayong ganyan eh. Di ba pare, pag may nahuli sa karsada, o kunwari, isang traffic enforcer ng local government, tapos magpapakilala ngayon yung nahuli, uy, pare, nagtatrabaho ako City Hall, bata ako ni Mayor. Kabaro ka pala. Sige wag mo nang ulitin nga. Wag mo nang ulitin yung yung beating the red light. Nagmamadali lang ako, pinatawag ako ni Mayor. Dahil nga kabaro mo, kasamahan mo sa City Hall, hindi mo palalagpasin mo na. Ito nga yung sinasabi natin. Kaya nga sinasabi ni Yorme, Quadcom, hilig nyo mag-imbestiga. Imbestigahan nyo mga sarili ninyo. Dahil ito, palpak itong mga pinagagawa na ito. At remember na andun ho ang pagmumuka ni Chua. Ibig sabihin yung pangalan daw ni Chua nandoon, yung tatak na Chua. Sabi, according to Yorme, nakita niya may pangalan ni Chua doon sa ginagawa. Ito nga yung komento ko doon nung tinanong ako ni Alvin Alvin the contact lens. Biro lang Alvin, niloloko lang kita Si Alvin kasi. Unang napansin ko sa kanya yung contact lens niya Sabi niya hindi naman daw. Pero tinanong ko kung may lahi, wala daw. Di sige na nga. Ikaw naman ayaw pa kasing lumabas sa yung contact lens mo, ayaw pa sabihin. Anyway, ito lang Itong problema kasi kay Chua, sinasabi niya, nakasalanan daw ng DSWD. Wala daw siyang pananagutan dyan. Ang siya ay bilang mambabatas, representante sa Kamara, humihingi lamang ng allotment ng budget from DBM going to the project which is directed sa DPWH. Tama siya doon. Sabihin na natin, tama siya doon. Eto, tanong, bakit nandun yung pangalan mo? Tapos, pag nagkabulilyaso, sasabihin mo, hindi ikaw. Ikaw ay lamang, nagdala lang ng project. Bakit mo nilagay pangalan mo? Don't tell me, nilagay lang ng kusino-sino. Yun. Diba? Alam mo, pareho kayo ni Marcos, ni Da Junior, pareho kayo. Bakit? Si Da Junior doon sa SONA, pinagmalaki niya yung 5,500. Diba? Meron tayong tapos sa 5,500. Tapos kinabukasan, binaha. Buong taon, binaha yung Metro Manila. Biglang sabi niya,
Mahiya naman kayo. Medyo naguluhan ako dun eh. Pinagmalaki mo nung una, meron na tayong 5,500. Ibig sabihin, itinatak mo, inilagay mo yung pangalan mo dun. Inangkin mong ito'y iyong proyekto. Kasi, bakit may pagmamalaki? Remember, ang SONA is State of the Nation address. Binibigay mo, nire-report mo yung accomplishment mo. Sinabi mo may 5,500. Oh. Yung pala, hindi mo chinik. Kasi, pinuntahan ka, puro ghost project. Oh. Tapos, nung sisihan na, hindi ako yan. Noong una ako yan. Ngayon, hindi ako yan. Oh, para ka rin si Chua, ganyan. Di ba? Noong una, ilagay natin yung, ipaskill natin yung pangalan niya. Assuming na, yan yung nakita ni Yorme, yung pangalan mo. Oh. Di ba? So, ilagay natin dyan. Nung nagkabulilyaso, walang permit, walang ganito, walang ganyan. Hindi akin yan, hindi akin yan. Diba? Anong pinagkaiba mo kay Da Junior? Wala. Oh. Pareho kayo, magulong kausap. Di ba? May gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Oh, yun. Agad namang pumalag si Congressman Chua. Bakit daw parang kasalanan niya? Giit niya, hindi siya ang dapat sinisita kundi ang Department of Public Works and Highways. Congressman lang daw ang nagpropose ng proyekto pero DPWH ang bahala sa implementasyon. Yung pagkukuha po ng permit na yan ay trabaho po yan ng DPWH. Diba? So, hindi ko nga po maintindihan dito kay Mayor Isko Moreno kung bakit congressman ang congressman. Wala nang sinabi. Gusto lang magpasikat. Putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Kayo po yung parang aso. Nakalimutan ninyo? Nakalimutan po ba ninyo na kayo ang tahol ng tahol nung panahon ni VP Sara Duterte? Ha? Ang bilis ninyo makalimot, sir. Oh. Nung sa inyo na biglang nakalimutan nyo na. Hindi, di ba ho? Nung una kasi, sila yung putak ng putak sa mga Duterte. Oh. Di ba? Kaya nga tawag siya Chihuahua ni Yorme. Kasi nga, aside from ikaw ay sunod-sunuran sa amo mo, tahol ka ng tahol. Tapos ngayon sasabihin mo, tahol ng tahol si Yorme. Oh, wala ka pala, sir. Wala ka. Ano ka pala? Ano ka, pikon ka pala Mali po yung tinatahulan niya. Community center dapat ang ipatatayo sa lugar. Ayon kay Chua, 2020 pa ang plano kung kailan si Yul Servo pa ang congressman. Ipinagpatuloy lang daw niya ito at isinulong na mapondohan dahil para raw sa mga palaboy o homeless ang proyekto. Pero ayon kay Mayor Isko, may maapektuhan sa demolisyon. O tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office. I-challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Yan. Welta ni Chua, masyadong bully si Mayor Isko. Hindi bully. Tinan nyo na. Nung kayo, ginaganyan ninyo mga Duterte. Nung kayo, ginaganyan ninyo ang mga vlogger. Oh, sasabihin ninyo, hindi kayo nang bully noon? Hindi naging bully ang kamera noon? Nung pinaiyak ninyo yung mga vlogger, naalala ninyo na nakalimutan nyo na kaagad. Ngayon, sasabihin ninyo, bully si Yorme. Remember, the elements of bully or bullying, okay? Huwag kakalimutan ang elemento ng pagbubuli. When you say you are bully, you are more powerful or even just perceived as powerful. Yeah? Ikaw ay mas makapangyarihan doon sa taong binubuli mo, kaya nga nabubuli mo Imposibleng bumuli ang isang tao na mas meron kang posisyon. Di ba? Halimbawa, pwede yung ba sabihin na binubuli kita? Hindi. Ako'y puro dal lang lamang dito
Ikaw, congressman ka eh. Nasa gobyerno ka eh. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Si Yorme, paano ka bubulihin yan? Ni Mayor lang ng Maynila yan. Ikaw, nandiyan ka sa Congress, makapangyarihan. Alam naman natin even if 3rd district lang ang nire-represent mo, matindi at makapangyarihan ng isang congressman. Kasi hawak ninyo, kayo nga, di ba, power of the purse eh. You decide on the budget of the entire country. Even if you are just a district. Ibig sabihin, you can somehow dictate yung mga plano ninyo. And we all know how powerful si speaker ngayon. Parang siya na nga lang ang nagdi-decide eh. Parang hindi na yung presidente eh. Tama, mali. Pero tingnan natin. Tuloy natin. At namimili lang ng kalaban sa politika. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan si Mayor Isko. Pero Meron na pahayag si Yorme, unya-unya. Di naman kayo nagre-research. ipinag-utos na ng alkalde ang pagkandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.